mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Noon, inakala kong ligtas na ako nang ilayo ako ni Robert sa madilim kong nakaraan. Sumama ako sa kanya. Bitbit ang pag-asang matututunan ko rin siyang mahalin. Pero sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang, doon ko natagpuan ang isang panganib na hindi ko inaasahan. Sa kapatid niyang si Alvin ko naramdaman ang init na matagal kong hinahanap. Ngayong nakabaon na ako sa isang bawal na ugnayan, hindi ko na alam kung paano tatakasan ang aming sikreto bago pa tuluyang gumuho ang mundong binuo namin ni Robert. Ako nga pala si Jocelyn. Galing ako sa mundo ng alak at usok sa isang club sa Manila. Akala ko, iniligtas ako ni Robert nang kuhanin niya ako roon. Pero pagkaraan ng isang taon, dinala niya ako sa probinsya para raw makaipon. Nang makarating kami sa harap ng bahay nila at sumalubong ang nanay niyang si Aling Bell, pinalot ako ng kaba. Ang akala kong ligtas na simula ay naging simula pala ng isang masalimuot na traidoran na hindi ko na matatakasan. Malalim ang titig ni Aling Bell sa akin, ang ina ni Robert, taliwas sa tirik ng araw ng hapong yun. Ito na ba siya, Robert? Tanong ng matanda. Hindi sa akin nakatingin kundi sa anak niya. Parang nag-i-inspeksyon ng isang gamit na hindi sigurado kung dapat bang papasukin sa loob. Opo, Nay. Si Jocelyn ho. Asawa ko. Sagot ni Robert habang bitbit ang aming mga luma at kupas na bag. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng bahay ay kombinasyon ng tuyong kahoy, insenso at luma. Isang amoy na malayo sa hulas na pabango at alak na nakasanayan ko sa Maynila. Akala ko noon, ito na ang katahimikang hinahanap ko. Pero nang gabing iyon, habang naghahanda kami ng hapunan, bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking pawis na pawis, hubad baro at may bitbit na mga kagamitan sa pagsasaka ang pumasok. Si Alvin, kapatid ko, pakilala ni Robert. Noon tumigil ang mundo ko. Sa isang sulyap ni Alvin ay naramdaman ko ang kakaibang kuryente. Hindi ito ang tingin ng mga lalaki sa bar na puno ng pagnanasa. Ito ay tingin ng isang taong nakakita ng sikreto sa likod ng aking mga mata. Para siyang salamin na biglang humarap sa akin. Binabasa ang bawat peklat ng nakaraan ko na pilit kong itinago sa ilalim ng kolorete at pekengiti. Habang si Robert naman ay masayang nagkikwento tungkol sa biyahe, ang mga mata ni Alvin ay nanatiling nakapako sa akin. Malalim, mapang-akit at tila nangungutya. Kumusta? Tipik niyang sabi. Ang boses niya ay malalim, parang agos ng ilog na dahang-dahang humuhukay sa matitigas na bato. Napaiwas ako ng tingin. Jocelyn, sagot ko, pilit na pinataratag ang boses na biglang nayani. Pasensya na kayo, madumi ko. Dagdag ni Alvin, habang pinapahid ang braso niyang puno ng grasa at putik sa isang basahang nakasabit sa balikat. Pero kahit anong duminon, ang bawat galaw niya ay may tiyak na lakas. Isang uri ng pagkalalaki na hindi ko nakita kay Robert na laging maingat at tila laging humihingi ng paumanhin sa mundo. Nagsimula ang hapunan sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang kalansing ng mga kutsara at tinidor sa pinggan.
Sinisikap ni Robert na magkaroon ng usapan. Tinatanong niya si Alvin tungkol sa ani at sa sirang traktora sa bukid. Ngunit sa kabila ng kanilang usapang lalaki, hindi ko maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Ramdam ko ang bawat titig ni Alvin. Mapanuri, mainit, at tila may gustong sabihin na hindi kayang bigkasin sa harap ni Robert at Aling Bell. Habang siya naman ay kumakain, napansin kong pinagmamasdan niya ang mga kamay ko. Ang mga kuko kong dati ay laging may matingkad na kulay, pero ngayon ay malinis at maikli na. Bakit ka naman napadpad dito, Jocelyn? Biglang tanong ni Alvin. Sa Maynila, ang mga katulad mo, alam kong sanay sa ingay. Pero dito sa probinsya, wala kang mahahanap, kundi pagod at paulit-ulit na araw. Napatigil ako sa pagsubo. Ayos lang. Katahimikan naman talaga ang hinahanap ko, Alvin. At nakita ko yun kay Robert. Direkta kong sagot, pagamat parang may bumara sa lalamunan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Ang katahimikan dito ay nakabibingi, Jocelyn. Baka sa huli, hanap-hanapin mo rin ang ingay na tinakasan mo. Pagkatapos ng hapunang iyon, naging routine na ang lahat. Maagang umaalis si Robert para sa kanyang biyahe sa truck. Kadalasan ay 3 araw siyang nawawala. Si Aling Bell naman ay abala sa pagtitinda sa bayan, mula umaga hanggang hapon. Kaya naman sa loob ng malaki at tahimik na bahay, kaming dalawa lang ni Alvin ang naiiwan. Nung una, pilit kong iniiwasan ang bawat pagkakataon na mapalapit sa kanya. Nagkukulong ako sa kwarto, o kaya ay nagpapakabisi sa mga gawaing bahay. Pero si Alvin, tila nananadya, at alam niya kung nasaan ako sa bawat sandali. Ang mga yabag niya sa sahig na kawayan ay tila sumusunod sa bawat hakbang ko. Isang hapon, habang nag-iigib ako sa likod bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat timba. Sa gitna ng katahimikan at huni ng mga kuliglig, hindi ko narinig ang kanyang mga yabag. Bigla na lang may kumuha sa balde mula sa aking kamay. Nagdampi ang aming mga daliri. Isang kuryenteng hindi ko dapat nararamdaman ang gumuhit sa aking braso. Hindi ko binawi ang kamay ko, at lalong hindi niya binitawan ang pagkakahawak sa akin. Sabi ko naman sa'yo, masyadong mabigat to para sa'yo. Bulong ni Alvin. Ang boses niya ay malalim, malapit sa aking pisngi, sapat na para maamoy ko ang hulas ng pawis at tabako sa kanyang suot. Ano ka ba? Kaya ko naman to Alvin. Sanay ako sa hirap. Sagot ko, pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ang init ng hapon ay tila mas lalong tumitindi dahil sa pagkakalapit naming dalawa. Hindi lahat ng hirap kailangang tiisin, Jocelyn. Sabi niya habang dahang-dahang ibinababa ang balde. Pero ang kamay niya ay nanatiling nakahawak sa akin. Hinihila ko palapit. Minsan, kailangan mo ring bumitaw sa mga bagay na nagpapabigat sa'yo, kahit manandalian lang. Tumingala ako sa kanya, at doon ko nakita ang mapangarib na ningning sa kanyang mga mata. Wala doon ng awa, puro pagdanasa at pangaakit ang naroon. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ko ang pangalan ni Robert. Nakalimutan ko ang pangako ko sa Maynila. Ang tanging totoo na lang ay ang init ng balat ni Alvin at ang panganib na dala ng aming katahimikan. Alvin, sige na, magpahinga ka na lang doon. Ako na ang bahala rito. Salamat na lang, pero kaya ko na to.
Anya ko sa kanya. Pilit na pinatatatag ang boses sa kabila ng pangangatog ng aking tuhod. Pinitiwan niya ang balde, ngunit nanatiling nakapako ang kanyang paningin sa akin. Bahagya siyang ngumiti. Isang ngiting hindi mo malaman kung nauuyam o sadyang nanunukso. O sige, ikaw ang bahala. Wika niya sa malambing ngunit determinadong tono. Ayoko lang kasing nakakakita ng babaeng tulad mo na nahihirapan. Para sa akin kasi, ang babae, minamahal at inaalagaan. Ang mga huling salitang binitawan niya ay tila musikang nagpalambot sa matigas kong paninindigan. Sa bawat titik na binigkas niya, tila unti-unting natitibag ang pader na itinayo ko para protektahan ang puso ko mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa likod ng kanyang mapanghas na anyo ay may ganito siyang pananalita. Mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Mga salitang tila ba hindi na kayang ibigay ni Robert mula sa malayo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko ng ilang sandali. Tila hinihintay kung magbabago ang isip ko. Ang hangin ay tila lalong uminit. At ang amoy ng lupa at pawis ay naging mas matapang. Bukas, bulong niya bago siya tuluyang humakbang palayo. Huwag mo nang hintayin na mapuno ang balde bago ka humingi ng tulong. Alam mo kung nasaan ako. Pinanood ko ang kanyang paglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng anino ng aming bahay. Naiwan akong mag-isa sa tabi ng balon. Hawak ang timbang tila biglang naging doble ang bigat. Hindi na lang tubig ang pasan ko. Bitbit ko na rin ang bigat ng konsensyang pilit kong ibinabaon sa bawat paghila ng lubid. Sinubukan kong ituon ang atensyon sa pag-iigib. Ngunit ang bawat talsik ng tubig sa semento ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Ang init ng kanyang balat na dumampi sa akin kanina ay tila hindi kayang palamigin ng kahit anong tubig mula sa kailaliman ng lupa. Jocelyn, umayos ka. Bulong ko sa sarili, habang kinukuskos ang braso na tila ba maaalis noon ang bakas ng kanyang hawak. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nadatnan ko siyang nakasandal sa hamba ng pinto ng kusina. May hawak na baso ng tubig. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin kumukurap. Sinusundan ang bawat galaw ko habang isinasalin ko ang tubig sa banga. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay hindi na sibleng kawalan ng tunog. Ito ay isang buhay na nilalang na dahang-dahang sumasakal sa aking katwiran. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ko na napigilang itanong habang pilit na pinatitigas ang boses. Ibinaba niya ang baso sa mesa nang hindi inaalis ang mga mata sa akin. Wala naman. Iniisip ko lang kung gaano kaswerte ni Kuya sa'yo. Tugon naman nito. Sa sinabi niyang iyon ay hindi na ako sumagot pa. Pagkos ay tinalikuran ko siya at itinuon ang lahat ng aking pansin sa pagpupunas ng mesang malinis na naman. Ayokong makita niya ang pagkagulantang sa aking mata. Ang pagbangit niya kay Robert, ang kanyang sariling kuya ay parang isang malamig na buhos ng tubig na dapat sana ay nagpasingaw sa apoy na namumuo. Ngunit lalo lang nitong pinalalim ang tensyong nakabalot sa amin. Sana alam niya kung paano ka pahalagahan. Dagdag pa niya. Ang boses ay mas malapit na ngayon. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay tila nanunuot sa aking balat, kahit hindi kami magkadikit. Dahil kung ako ang nasa lugar niya, Jocelyn, hindi kita iiwan para lang sa trabaho sa malayo. Napahigpit ang hawak ko sa basahan.
Alvin, tigilan mo na nga yan. Kuya mo siya. Alam ko. Putol niya sa akin. At alam ko ring tao ka lang. Napapagod, nangungulila. Hindi ako nakakibo. Ang bawat salita niya ay tumatama sa mga sugat na pilit kong itinatago. Sa gitna ng kusinang iyon, habang ang huling sinag ng araw ay unti-unting namamatay sa abot nanaw, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kanyang kamay sa aking balikat. Isang haplos na nagsusumamo, nag-aanyaya at nangangako ng isang bagay na alam kong wawasak sa aming lahat. Hanggang sa kinagabihang iyon ay umuwi si Robert galing sa kanyang trabaho. Ang tunog ng kanyang motorsiklo sa labas ay tila isang malakas na hudyat na gumising sa akin mula sa isang masamang panaginip. Agad akong nagpunas ng mukha at lumabas upang salubungin siya. Umaasang ang kanyang pagdating ang magpapawi sa ligalig na idinulot ni Alvin kanina. Ngunit sa sandaling bumaba siya ng motor, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na hindi ko pamilyar. Hindi niya ako agad tinignan. Inuna niyang ayusin ang kanyang gamit ng may kakaibang bagal. At nang lumapit ako para kunin ang kanyang bag, bahagya siyang umiwas. Pagod ako, Jocelyn. Mauna ka na sa loob. At abang niyang sabi. Wala ang pamilyar na halik sa noo. Wala ang mahigpit na yakap na tila nagsasabing salamat at nakauwi na ako sa'yo. Napansin kong nagbago si Robert. Ang dati niyang masayang aura pag uwi ay napalitan ng isang pader na mahirap tibagin. Hindi niya napansin ang hinihanda kong paborito niyang ulam. At mas pinili niyang maupo sa isang sulok habang nakatitig sa kanyang cellphone na tila may hinihintay na mahalagang balita. May problema ba sa trabaho, Robert? Malumanay kong tanong habang inilalapag ang baso ng tubig sa harap niya. Wala naman. Masyado lang maraming iniisip. Tipid niyang sagot nang hindi man lang tumitingala. Sa gitna ng aking mga mata, nakita ko si Alvin na nakasandal sa may pinto ng kusina. Pinapanood kami. May bahid ng pait at tagumpay sa kanyang mukha na tila ba sinasabi sa akin, sinasabi ko na sa'yo hindi na siya ang Robert na kilala mo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas lalong nakabibingi. Habang si Robert ay nandito nga sa katawan, pero malayo ang isip. Si Alvin naman ay narito at bawat sulyap ay tila nagnanakaw ng aking atensyon. Sa gabing yon, napagtanto ko na hindi lang pala ang tuksong dala ni Alvin ang dapat kong ikatakot, kundi ang unti-unting paglayo ng loob ng lalaking pinangakuan ko ng katapatan. Pilit kong nilabanan ang lamig na ipinadama ni Robert. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Sinusubukang makuha ang kahit katiting na atensyon na dati ay kusa niyang ibinibigay. Kumain ka na muna, Robert. Pinagluto kita ng paborito mo. Panlalambing ko. Pagkaman, may halong pait ang bawat salita. Mamaya na, Jocelyn. Busog pa ako. Sagot niya, sabay tayo at diretso sa banyo nang hindi man lang ako nililingon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng hapagkainan. Tila isang repultong na wala ng silbi. Ang pagkain sa mesa ay unti-unti nang lumalamig. Kasing lamig ng pakikitungo ng asawa ko sa akin. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang muling paglapit ni Alvin. Hindi siya nagsalita, pero ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na kahoy ay tila nanunumbat sa akin. Anong ibig mong sabihin, Alvin? Hinarap ko siya. Ang boses ko ay nanginginig sa halo-halong galit at takot.
Ngumisi lang siya. Isang tipid at misteryosong ngiti. Wala naman. Sabi ko nga sa'yo kanina, hindi lahat ng hirap kailangang tiisin, lalo na kung hindi na pinahahalagahan. Nang lumabas si Robert mula sa banyo, hindi siya tumuloy sa hapag. Pumasok siya diretso sa aming silid at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang pader na tuluyan ng naghiwalay sa aming dalawa. Naiwan kaming dalawa ni Alvin sa kusina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ang panganib na kanina ko pa iniiwasan ay tila naging isang malaking bita. Tumingin sa akin si Alvin, at sa pagkakataong ito, wala na akong lakas na bawiin ang aking paningin. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong wala nang pakialam. Seryosong sabi ni Alvin habang lumalapit sa akin. Ang Robert na minahal mo ay hindi na ang lalaking natutulog sa silid na yon. Ang bumalik sa'yo ay isang estranghero na. Gusto ko siyang barahin, pero tila napipi ako. Naalala ko ang lahat. Ang mga gabing hindi niya ako kinakausap. Ang mga tawag na laging busy. At ang lamig ng kanyang pakikitungo. Pagod lang siya sa trabaho. Mahinang sagot ko, kahit alam kong niloloko ko na lang ang sarili ko. Pagod? O may iba ng pinagkakaabalahan? Panguuyam ni Alvin. Tinitigan niya ako ng malalim habang ibinababa ang hawak niyang baso. Jocelyn, sa mundong ito, ang mga tapat na tulad mo ang laging dehado. Sila ang laging nakakalimutan. Hindi ko naman napinansin pa ang sinabi niyang yon. Inisip ko na lang na baka nga pagod si Robert sa trabaho at sa biyahe. Kaya naman imbes na patulan ang mga mapanuksong salita ni Alvin, pinili ko na lang mag-ayos. Nang sa ganon ay kahit papano ay maakit ko pa rin ang asawa ko. Naliko ako at nagpabango. Umaasang sa kabila ng pagod ay makuha ko ang atensyon ng asawa ko. Gusto kong iparamdam sa kanya na narito ko. At gusto kong muling mahanap ang init na unti-unti nang nawawala sa aming dalawa. Ngunit pagpasok ko sa loob ng aming kwarto, ay nakita ko si Robert na nakatalikod na at tila malalim na ang tulog. Walang yakap, walang halik, at walang pagkilala sa aking presensya. Pumikit ako ng mariin. Pilit na hinahanap ang antok. Pero ang bawat hinga ni Robert ay parang paalala kung gaano kami kalayo sa isa't isa kahit magkatabi. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Hanggang sa magising ako sa kaluskos sa labas ng aming silid. Madaling araw pa lang, dahan-dahan akong bumangon para uminom ng tubig. Sa kusina, nanunuot ang amoy ng bagong timplang kape. Doon, nakita ko si Alvin. Nakaupo siya sa dilim. Tanging liwanag lang ng buwan ang tumatama sa kanyang balikat. Uminom lang ako ng tubig. Maikli kong sagot. Lalambasan ko na sana siya nang bigla niyang hawakan ang aking braso. Hindi mahigpit, pero sapat para mapatigil ako. Ang hawak niyang yon ay parang kuryenteng gumapang sa aking balat. Gusto kong bawiin ang aking braso, pero tila may sariling isip ang aking mga paa at nanatiling nakabaon sa sahig ng kusina. Bakit ka nanginginig, Jocelyn? Tanong niya. Mas lalong nagbababa sa kanyang boses na tila isang awit sa aking pandinig. Natatakot ka ba sa akin? O natatakot ka sa nararamdaman mo? Ano bang sinasabi mo, Alvin? Hindi kita maintindihan. Huwika ako naman sa kanya.
Hindi mo maintindihan o ayaw mong aminin? Bahagyang tumawa si Alvin. Isang mahinang tunog na puno ng panunukso. Mas lalo niyang idiniin ang kanyang presensya. Sapat na para maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Jocelyn, ang mga mata mo ang nagsasalita. Bulong niya. Nakikita ko ang gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa pangungulila. Sa mga haplos, sa pagtrato sa iyo bilang isang babae, hindi bilang isang dekorasyon lang dito sa bahay. Gusto kong itanggi. Gusto kong sabihin na sapat na sa akin si Robert. Pero ang mga salita ay tila napako sa aking dila. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong lumalakas ang sigaw ng aking konsensya. Pero mas malakas ang tibok ng puso ko. Hinawakan niya ang aking baba at dahang-dahang itinaas ang aking mukha para mapilitan akong tumingin sa kanya. Alam ko ang amoy ng lungkot, Jocelyn, dahil pareho tayo. Sa halip namang iatras ang aking mukha, hinayaan ko siyang basahin ang lahat ng sakit sa aking mga mata. Ang pag-aayos ko kanina na binaliwala ni Robert ay tila dito kay Alvin nakahanap ng halaga. Malito, Alvin. Kapatid ka niya. Hikbi ko. Ngunit kasabay nito ang pagkapang ng aking mga daliri sa kanyang basang sando. Ang mali ay ang sayangin ng oras sa taong natutulog habang ikaw ay naghihintay. Sagot niya bago tuluyang sinakop ng kanyang mga labi ang sa akin. Sa gitna ng madilim na kusinang iyon, ang huling hibla ng aking katapatan kay Robert ay tuluyan ng naputol. Ang panganib na dati ay kumatok lang sa pinto, ngayon ay tuluyan na naming pinatuloy sa loob. Ayaw ko nga sanang gawin yon. Pilit kong idinidiin sa isip ko na mali ito. Pero may bahagi sa akin na sumasang-ayon kay Alvin. Bilang babae, may mga pangangailangan din ako. Mga pangangailangang matagal nang kinalimutan ng asawa ko. Kaya naman ang halikan ako ni Alvin ay hindi na ako tumanggi pa. Bagkos ay napaganti na rin ako dito. Niyaya niya ako sa kanyang kwarto at doon nagsimulang sumiglab ang aming nararamdaman. Sa sandaling sumara ang pinto, tila nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Ang pagtatapos ni Alvin ay mabilis at mapusok, na tila binabawi ang lahat ng oras na ikinugol ko sa paghihintay sa wala. Sa ibabaw ng kanyang kama, hindi ko na marinig ang tinig ng konsensya. Ang tanging mahalaga ay ang init ng aking katawan na pumapawi sa matagal ng panunuyo ng aking puso. Ramdam ko ang lakas ng kanyang mga bisig. Sa bawat galaw, itinararamdam niya sa akin na ako ay isang babaeng ninanais. Hindi lang isang asawang kailangang pakainin o patirahin. Sa gitna ng aming mga hingal, alam kong may nasisira sa labas ng silid na yon. Ngunit sa sandaling iyon, mas pinili kong yakapin ang apoy ni Alvin kaysa mamatay sa lamig ng pagsasama namin ni Robert. Nang matapos ang lahat, bumalot ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Alvin. Ang bawat hingal namin ay dahang-dahang napalitan ng tunog ng tilaok ng manok sa malayo. Isang hudyat na ang gabi ng kasalanan ay malapit ng lamunin ng liwanag ng katotohanan. Dahan-dahan akong bumangon. Ramdam ang bigat ng bawat kilos. Habang isinusuot ko ang aking damit, naramdaman ko ang titig ni Alvin mula sa kama. Jocelyn, tawag niya. Ang boses ay paos pero walang bakas ng pagsisisi. Hindi na ito matatapos dito. Alam mo yan. Hindi ako sumagot.
mabilis akong lumabas at bumalik sa tabi ni Robert. Tulog pa rin siya. Walang malay na ang babaeng katabi niya ay dala-dala na ang amoy ng sarili niyang kapatid. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang bawat hapunan ay naging isang laro ng pagpapanggap. Si Robert ay patuloy sa pagkukwento tungkol sa bukid. Habang si Alvin naman ay pasimpleng humahaplos sa aking binti sa ilalim ng mesa. Ngunit ang lihim, saan naman ito kadiin itago, ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Isang hapon, hindi sinasadyang naiwan ni Alvin ang kanyang panyo sa aming silid. Isang panyong may marka ng aking lipstick. Nakita ito ni Robert. Walang sigawang nangyari. Walang madugong komprontasyon sa harap ni Aling Belle. Ang tanging narinig ko ay ang mahina, ngunit mapait na boses ni Robert sa likod ng aming pinto. Ito ba ang katahimikang hinahanap mo, Jocelyn? Ang katahimikang kasama ang kapatid ko? Sa huli, hindi si Robert ang nagpalaya sa akin. Ako ang pumili na umalis. Napagtanto ko na sa paghahanap ko ng init kay Alvin, lalo ko lang sinunog ang tanging pagkakataon ko para sa isang maayos na buhay. Inimpake ko ang aking mga gamit sa gitna ng tirik na araw. Hindi ako hinabol ni Alvin. Nakita ko siyang nakasandal sa puno ng mangga. Naninigarilyo at tila nanonood lang ng isang palabas na tapos na. Bago ako sumakay ng bus pabalik sa Maynila, nakita ko si Robert sa beranda. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa malawak na bukid na dati ay pangarap naming pagsaluhan. Bumalik ako sa lungsod, hindi bilang Jocelyn na nagtatrabaho sa club, kundi bilang isang babaeng baon ang sugat ng pagkakamali. Sa pag-andar ng bus, naintindihan ko na sa wakas ang sinabi ni Alvin. Ang katahimikan sa probinsya ay nakabibingi nga. Pero ang mas nakabibingi ay ang katahimikan ng isang pusong nawalan ng dangal. Iniwan ko ang probinsya. Bitbit ang katotohanang minsang ang pagtakas sa dilim ay nagdadala lang sa atin sa isang apoy na mas mahirap takasan.